Papuri sa Panginoon. Nung likhain ng Diyos ang tao, si Adan, siya lang ay mag-isa. Kaya si Adan ay malungkot. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog ng Diyos si Adan at binigyan ng makakasama. Pagkat sabi nga, hindi, sabi sa chapter 2 ng Genesis, hindi mainam na mag-iisa ang tao. Kaya ang tao ay binibigyan ng Diyos ng makakasama. Sa mga ngaral chapter 4 verse 9 hanggang 10, mas mainam yung dalawa kaysa isa. Dahil kung siya ay mabuwal, pwede siyang itayo ng isa. Mas maganda ang may kasama at nakakatuwa na ang dami na natin magkakasama. At pag magkasama, magaan na lang ang isang pasanin na dalhin dahil marami ang nagpapasan. Bago po tayo mag-aral sa salita ng Diyos, samahan niyo muna ako sa maiksing panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat lagi ninyo kaming binibigyan ng pagkakataon upang makapakinig ng mga mensahe at matuto at may pamuhay ang mga ito, Lord. Salamat kasi dahil minsan pa kami po ay inyong kinalinga, binusog, pinagpapala, iniingatan, pinagaling, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga salitang aming naririnig, kami po ipatuloy na mananagumpay. Kaya ang papuri para sa iyo lamang, Panginoon. At sa mga oras na ito, minsan pa, pahiramin mo ako ng karunungan upang ipahayag ko ng maayos ang mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tatago niyo ako sa inyong likuran, ikaw nawa ang makita, hindi ang aking kahinaan. Kaya patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabi nga po sa Ecclesiastes na sa chapter 4 verse 9, sabi po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng mga kasama. At itong mga kasama natin sa ating paligid, ito po yung ating paglilingkuran. Dahil alam naman po natin na ang paglilingkod natin sa Diyos ay paglilingkod natin sa tao. Sa tao natin, ang tao ang ating pinaglilingkuran. Doon po kumakatawan ang Panginoon. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng Diyos ng makakasama, bukasama para hindi tayo mainip. Mayroon tayong kausap, mayroon tayong katuwang, mayroon tayong kaagapay sa lahat ng mga bagay. Kaya, ang kasama natin, siya yung katulong natin, katuwang sa ating paglilingkod at patuloy na kaagapay o kabalikat sa mga pasanin na nakaatang sa bawat isa sa atin. Nung suguin ng Diyos ang mga apostol, sinugo po sila ng dala-dalawa. Hindi po nag-iisa, dala-dalawa po sila sa Lucas chapter 10 verse 1. Sabi po, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Kita natin dito na ang nutusan natin ng mga alagad, dala-dalawa para may katuwang. Malungkot po ang nag-iisa. Malungkot po pag wala tayong kasama. Maging sa ating pong buhay, spiritual, pag wala tayong kasama. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng mga kasama. At ang turo po niya sa atin, sa bawat isa sa atin ay magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Sa Galatia chapter 6, tinuro po sa atin yan ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 2, chapter 6 ng Galatia, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Alam natin na ang dami nating pasanin. Ngayon itong COVID-19 patuloy na lumalaganap. At alam po natin
tayong mga mananampalataya na ang ang gamot ay ang panalangin, ang gamot ay ang Diyos ang makakapagligtas lang sa atin sa COVID-19 ay ang Diyos lamang. Walang ibang makapangyarihan sa lahat na makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya yung pasanin na ito hindi lang po sa mga kapatiran kundi sa buong Pilipinas at hanggang sa ibayong dagat. Ito po yung problema ng mga tao ngayon, lalo na sa mga Christian, yung mga pasanin. At tinuruan tayo ng Diyos na magtulungan sa pagbuhat ng mga pasanin na ito. Sapagkat kung nagtutulungan po tayo, mas mabilis ang ating pagaling o kung mayroon mang ang virus na ito ay mabilis ang kanyang malusaw, maalis dahil sa sama-sama tayong nananalangin sa ating may kapal. Ang mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan sa panahon ni Moises, sila po ay naka-encounter ng kalaban. At dito naipapakita ang kanilang pagsasama-sama. Sabi po, sa chapter 17 ng Exodus verse 8 hanggang 13, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinasakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hawakan ko naman ang tungkod na ibinibigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman ay kasama sina Aaron at Hor ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman ang mga Amalekita, kapag nakababa naman, nananalo naman ang Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hor ay kumuha ng isang bato at pinaupuron si Moises. Habang hawak nila pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw, dahil dito natalo ni Josue ang mga Amalekita. Dito po ay pinapakita yung pagtutulungan. Ang istorya po dito ay mayroon sila mga kalaban ng mga Amalekita. At ang ginawa po ni Moises, inutusan niya si Joshua na makikipagbuno sa mga Amalekita na yon. At siya ay nandun sa burol, nananalangin, nakataas ang kanyang kamay. Kapag nakataas ang kanyang kamay, nananalo si Joshua o Josue dun sa baba. Pag sila naman ay nakababa naman ang kanyang kamay kasi nangangawit na sila naman si Josue ay natatalo. Kaya ang ginawa ni Hor at saka ni Aaron, kumuha po sila ng bato at pinaupo po nila si Moises at itinaas po nila ang kamay ni Moises at dahil doon nananalo sa laban si Josue. Anong nakikita natin dito? Sa ating panahon itong laban natin ngayon sa COVID-19, kailangan talagang pagsasama-sama. Kakalungkot nga lang po na minsan tayo mga Pilipino hindi tayo sumusunod sa batas. Magturo sa atin ng gobyerno na social distancing, wala na po yun. Minsan pag may mga pangangailangan na, nakakalimutan na natin ang social distancing. At minsan naman, yung pagsuot natin ng face mask natin, hindi natin minsan nakakalimutan. At minsan naman, yung sabi nga, huwag na lang lumabas kung hindi naman importante ang lakad. Minsan, maraming pasaway ang mga tao. Kaya, minsan, yung sa bansa natin, malungkot na minsan, balik na naman tayo sa lockdown dahil parang kumalat na naman ang virus. Kaya nga po, ang turo sa atin ng Diyos na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Tayong mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos ay patuloy tayong magtutulungan sa pagdadala ng mga pasanin para matalo natin ang ating kalaban na ito na walang iba kundi ang coronavirus. At hindi lang naman, alam natin na hindi lang naman ang coronavirus ang ating mga kaaway sa mga panahon ito, kundi ang gutom din, maraming walang trabaho, maraming walang ng kita, ang baga. Kaya nakakatakot. Bukod pa dun sa ibang mga karamdaman, hindi lang coronavirus ang kinakatakutan natin, kundi yung ibang mga sakit na normal na lang. Kailangan matalo po natin yan. At matatalo po natin yung mga yan, kundi kung tayo magpapasakop sa mga instruction ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinuruan ng Diyos na magsasama-sama sa panalangin. Tinuturuan tayo ng Diyos na patuloy na makikipagbuno sa panalangin.
Kaya sabi nga po dun sa Galatia, patuloy tayong magtulungan tayo sa pagdadala ng mga pasalin. Sa gayong paraan, natutupad natin ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, bilang mga Christian at mga mananampalataya, kahit nasa bahay po tayo, dapat nagkakaisa po tayo sa pagdadala ng mga pasanin. Tumulong tayong magbuhat, hindi tayo nagpapabigat sa mga pasanin na ito, kundi lalo tayong, alam nyo, sabi nga, lalo na pagdating sa mga gawain pang-espiritual, dapat ano natin ang ating sarili, i-giit natin sa isipan natin na kailangan gawin ko to sapagkat walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon lamang. Kaya magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin, sabi sa aklat ng Galatia. Tanong natin, paano po tayo makakatulong? Yun ang isang magandang tanong. Paano ba ako makakatulong, Pastor, sa pagdadala ng pasanin? Sabi po, ang simple lang, sa unang Corinto chapter 16, verse 15 hanggang 16, sabi po dito, mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estepanas ang unang nakakakilala sa Panginoon sa Akaya. At itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Nakiusap ako sa inyo na kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sinumang sumusunod at sa sinumang kasama nilang nagpapakahirap sa paglilingkod. Ang kailangan natin gawin para makatulong tayo, matuto tayo magpasakop. Alam nyo, yung isipan ng maraming tao kasi rebelde, hindi nagpapasakop. Kaya ang pagpapasakop, kapag tayo nagpapasakop sa nakakataas sa atin, sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng Diyos para sa atin, nakakatulong po tayo. Kumbaga, simple lang. Kung may mga bagay na dapat nating gawin na simple lang gagawin na natin para po tayo ay makakatulong. Sabi nga po, itong sambahayan ni Estepanas, sabi ni Apostol Pablo, sila yung unang nakakakilala sa Akaya. Ang sabi ay itinalaga na nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Kaya, pasako, hindi po biro ang manguna sa paglilingkod o sa pag-akay o pangunguna sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang importante para makatulong po tayo, matuto tayong magpasako sa mga ginagamit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 12, sabi po, ipinakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Nakakatulong po tayo kapag tayo hindi nagre-rebelde sa isipan natin at marunong tayong rumispeto, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Lalo na sa mga tao na ginamit talaga ng Panginoon sa kanyang ubasan. At ang pangalawa po, para tayo makatulong, sa Matthew chapter 18 verse 19, magkaisa tayo sa panalangin, sabi nga po dito. Kasi sabi ng Panginoon sa chapter 18 verse 19 ng Matthew, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkaloob sa inyo ng aking Ama na sa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Yung nagkakaisa tayo sa prayer, alam nyo, mayroon tayong dapat na, alam natin na, halimbawa, pagdating ng Miyerkules, nakasanayan natin mga ilang, mula nung nagkakasama tayo sa ministry, Miyerkules alas 7 hanggang alas 9, babad talaga tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa panalangin, sa pagpuri sa Diyos, sa pakikinig ng mga mensahe. Ngayon, minsan naputol na yun. Minsan, kahit Miyerkules, alas 7 na, parang hindi natin alintana na nakakalimutan natin na may gawain tayo pagdating ng Miyerkules at nakakalimutan natin pagdating ng Linggo na may gawain tayo pagsamba. Wala namang putol, sabi ko nga sa makaraang sinasabi ko, pangangaral ko. Kaya, yung pagkikiisa sa panalangin, alam nyo, sabi nga ng Lord, saan man may dalawa tatlong nagkatipon sa pangalan ko,
naroon akong kasama nila. Pasalamat tayo sa social media dahil alam natin na kahit malayo, hindi tayo magkasama physical, pero yung ating online service, naririnig natin na natututo po tayo. Magkaisa tayo, magkaisa tayo sa panalangin. Pag may nananalangin o oras na ng panalangin, dapat matuto tayong yumuko, matuto tayong mag-agree sa mga panalangin, lalo na kung ipinapanalangin natin mga may sakit na at may mga karamdaman na. Magkaisa tayo at sa mga ganong paraan, nakakatulong tayo sa pagdadala ng mga pasanin. Alam po ninyo, ang pasanin ay hindi po nawawala. Sabi nga po, pagdating ng mga panahon, matapos na itong COVID-19, ano na naman kaya ang ating mga pasanin na naman sa buhay na ito. Pero wala namang problema yun dahil ang una, bukod sa katuwang natin ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon, nagsasama-sama pa po tayo sa isang layunin upang mabuhat natin ang mga kabigatan na ito na nasa ating mga balikat. Makiisa po tayo sa pagpapasan o magtulungan po tayo sa pagpapasan ng mga pasanin na ito. Huwag tayong parang hindi tumutulong. Marami ang akong mga natutunan na minsan talagang may mga tao talagang isalip na sila ay katuwang sa pagpasan ng mga pasanin, pagdala ng mga pasanin. Minsan sila pa yung kabigatan. Mga anak ng Diyos, hindi na tayo kabigatan. Tayo na nga po yung ilaw, tayo na nga po yung asin sa mundong ito. Sabi nga po natin, hindi man siya madali na gawin, pero sa biyaya ng Diyos, lagi at lagi tayong makikipag-isa, magtutulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Nakikita natin ang tagumpay ni Josue. Nagtagumpay po si Josue sa laban niya laban sa mga Amalekita dahil po sa panalangin ni Moises. Ngunit si Moises minsan sa kanyang pananalangin, nangangawit na siya, bumababa ang kanyang kamay at pag nakababa ang kanyang kamay, natatalo si Josue sa baba. At ang ginawa ni Aaron at saka ni Hur, isang malaking turo para sa atin na ang ginawa po nila, pinaupo po nila si Moises sa isang bato at inalalayan po nila ang kamay ni Moises pataas. At dahil doon, nananalo po sa laban si Josue. Sa ministry, sabi nga po natin, iba-iba ang ating gawain sa ministry. Yung mga matatanda sa iglesia, kahit na sa mga tahanan, dapat lalo katuwang sa panalangin. Ang inyong, wala man ang inyong presensya, pero yung inyong panalangin ay nakikita ng Diyos. Dapat ganun, katuwang po tayo sa pananalangin na ito, sa laban na ito. Ang dami natin pwedeng gawin. Itong ating online service, pwede tayong mag-testimony kahit sa video. Pwede tayong umawit, mag-special number, naka-video po tayo para i-edit lang naman natin ito para makita ng mga ang pagsamba na ang special number na yan. Nakakatulong tayo sa ganung bagay. Testimony o ano pa man, katulad ng mga nagarang pag-iiri natin na may mga nagpapasalamat sa Panginoon, may mga nagpupuri sa Panginoon. Bakit hindi natin itutuloy ang gano'n? Magtulungan tayo para parang na-lockdown man tayo, hindi man tayo makabalik sa simbahan, tuloy-tuloy pa rin yung gawain natin kahit sa pamamagitan na lang ng social media. Alam naman po natin ang social media ngayon talagang lahat naman ng tao ngayon halos may cellphone at yun na yung ano ngayon yun na ngayon yung new normal, yung kasama na po yung social media. Kaya sa ganung mga anumang paraan dapat tayong matuto sa mga bagay na ito. Tumulong tayo sa pagdala ng pasanin sa ikararangal ng pangalan ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon para magbigay ng pasasalamat at patutuo at ipapahayag ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Lagi tayong i-broadcast po natin ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Ipahayag natin sa ating mga labi na talagang ang Diyos ay mabait, mabuti, mapagpala. Huwag tayong mahiyang ipahayag ang mga bagay na ito. Tulong-tulong po tayo upang makilala ang ating Panginoon upang mamamayagpag ang kanyang banal na pangalan. Hindi yung kaaway natin, hindi ang COVID-19, hindi yung lagi na lang tayo natatakot sa COVID-19, kundi
ang ating katatakutan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy tayong makikipag-isa sa pagbuhat ng mga pasanin tungo sa ating ikatatagumpay. Isang paalala po sa bawat isa sa atin, magtatagumpay po tayo kung tayo'y nagtutulungan. Kaya isang mapagpalang araw mga kapatid, ganun kasimple ang mensahe ko sa gabing ito sa bawat isa sa atin, magtulungan tayo sa pagdala ng mga pasanin. Sunod na mga linggo, talakayin natin ang ating mga papel bilang mga pinili ng Diyos. Ano bang ating mga obligasyon o mga tungkulin sa ating buhay espiritual. Tinawag tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng mga kaloob. Gamitin natin yung mga kaloob na yan upang maparangalan ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Diyos. Ang papuri ay para sa Kanya lamang. Ang karangalan ay para sa Diyos. Ang kadakilaan ay para sa Diyos. At ang bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos para magparangal sa ating minamahal na Panginoon. Kaya sa biyaya ng Diyos, gawin natin ang ating kalakasan. Gamitin natin ang ating lakas. Mayroon tayong lakas na nalalabi sa buhay natin. Gamitin natin sa ikararangal ng Panginoon. At tayo na po'y manalangin. Haleluya, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sapagkat kabahagi po kami, Panginoon, ng inyong gawain. Tinuruan niyo kami, Ama, na tumulong sa lahat ng mga pasanin at kabigatan na aming nakakasalubong sa lahat sa araw-araw. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang may sabi sa amin na mayroon kaming kabigatan sa sanlibutan na ito, ngunit lakasan namin ang aming loob sapagkat napagtagumpayan na po ninyo ang sanlibutan. Sabi po niyan, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, anumang mga kabigatan, anumang kabigat ito, alam namin na maging magaan lamang ito para sa amin kung kami magsasama-sama. Itong COVID-19 na gusto na naming malusaw, mawala sa aming bansa, ay hindi po ito mawala kaagad kung hindi po kami magtutulungan mula sa aming sa inyong mga lingkod, sa aming panalangin, sa aming bayan, sa aming mga leader. Kaya aming Diyos, salamat po sapagkat pinaalalahanan po ninyo kami na kabalikat, kabahagi po kami, Panginoon, sa pagdadala ng mga pasanin na ito. Ang aming panalangin pa, Panginoon, tulungan niyo kami upang ang aming buhay ay maging karapat-dapat, maging katuwang sa mga pasanin na binapasa ng sanlibutan ito. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka naming dinadakila, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen.